Magandang umaga po muli mga kapatid. Gaya po ng ating Sunday school, ng ating worship kanina na nagkaroon tayo ng isolated sermon. Ngayon pong umaga ay magkakaroon muli tayo ng isolated lesson sa ating pong Sunday school. At usually, nagkakaroon tayo ng ganitong mga pag-aaral kapag magtatapos at nagsisimula ang bagong taon. So, pinamagatan natin uli ang ating lesson ngayon ng mga kaisipan sa pagharap sa bagong taon. Para sa marami, ang bagong taon ay isang holiday na lamang. Ang bagong taon ay nagiging panahon ng bakasyon, panahon ito ng pagsasama-sama ng pamilya, panahon ng bonding ng pamilya. Samantalang sa iba, ang bagong taon ay nagiging seryosong panahon. Panahon ng pagmuni-muni, panahon ng pagbalik sa mga nakaraan. Pero actually sa ating mga Kristiyano, wala naman talagang ibig sabihin ng bagong taon. Bukod sa ito ay nagbabago ng kalendaryo. Sabihin, biblically, wala tayong makikitang kahit anong talata na nagbibigay ng implikasyon na magkaroon tayo ng pagdiriwang ng bagong taon. Meaning to say, ang pagdiriwang ng bagong taon ay isang cultural and traditional na ginagawa natin. In different countries, nakakaroon ng iba't ibang mga paniniwala sa pagdiriwang ng bagong taon, mga naghahanda ng pagkain, nagpapaputok. Ayon sa kultura ng mga Chinese, doon ang galing po yung pagpaputok. Ito ay pagpapalayas ng mga demonyo para maingay sila at pag-alis ng mga bad luck. Okay, pero biblically wala tayong nakikitang kahit anumang implikasyon o ideya na ang mga sinaunang mananampalataya ay nagdiriwang ng bagong taon. Gaya din po ng pagdiriwang ng Pasko. Biblically, wala naman tayong makikita na nagdiriwang ng Kapaskuhan. This is just a traditional and cultural celebration na wala namang sabihin nating masama kung ito gagawin natin ng mayroon tamang pananaw at tamang paniniwala. Ganon rin ang ating pagtingin sa bagong taon. Bagamat ito ay hindi iniuutos, subalit ito ay maaaring maging magandang panahon upang magkaroon tayo ng pagninilay sa mga bagay-bagay na ginawa sa atin ng Panginoon ito nakaraang mga taon. Kaya una, tandaan ninyo na bilang Kristiyano, dapat maging matalino tayo sa paggamit ng bawat araw, sa paggamit ng bawat taon na pinagkakalob sa atin ng Diyos. If you have your Bible, open with me sa Aklat ng Mga Awit, chapter 90, verse 12. Ito ay isang panalangin ni Moses na nakapaloob sa kanyang panalangin sa Psalms 90. At ganito ang sabi niya sa verse 12. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga araw upang kami ay magtamo sa aming pusong may karunungan. So ang pinapakita dito ni Moses, ang diwa nito ay tungkol po doon sa pagpapahalaga sa oras at sa buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yung laman ng panalangin ni Moses ay magkaroon ng isang tao na gaya niya ng pagpapahalaga sa bawat araw o sa bawat taon na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Now, hindi ito literal na pagbilang ng araw na para bang sinasabi, turuan mo kung paano magbilang. Hindi ito yung literal na anong date na ngayon o anong ilang days na ngayon. Hindi ito literal na pagbilang ng araw, kundi ang ibig sabihin nito ay yung pagkilala na ang buhay natin ay maikli lamang. Ang buhay natin ay merong hangganan. Katulad ng bawat buwan ng kalendaryo, meron itong katapusan, nagsisimula sa number 1, magtatapos sa 30 or 31, gaya ng lahat ng kalendaryo magsisimula sa January, at magtatapos ito ng December 31. Ganon din ang buhay natin. Ito ay merong simula at ito ay merong katapusan. At ang intensyon dito ni Moses ay magkaroon tayo ng matalinong pagkilala na ang buhay natin ay merong limitasyon. Pinapakita lamang dito sa talatang ito na ang buhay ng tao ay madaling mawala. Kaya mahalaga ang paggamit ng bawat araw at ng bawat taon para sa layunin ng Diyos at sa pamumuhay sa kabanalan. Therefore, ang tamang pagkaunawa sa kahalagahan ng oras ay nagbubunga ng karunungan
sa paggawa ng tamang desisyon. Kapag ang isang tao marunong tumingin sa kahalagahan ng oras, nagbibigay ito sa kanya ng magandang pagkakataon na magamit ng tama ang kanyang oras. Hindi ba tayo mga kapatid ay dumating sa panahon na para bang walang saysay yung oras ng maghapon? Yung nasasabi natin na nagamit natin ang buong maghapon ng walang kasaysayan. Naranasan nyo na ba yung panahon na lumipas yung buong maghapon na parang you are not satisfied sa mga natapos mo sa buong maghapon? Lalo na kapag wala kang nagawa. May mga tao kasi na walang alam na gawin sa buong maghapon kundi matulog. Diba? Wala ding iba, ang plano lang nila sa kanilang buhay, maghapong humawak ng cellphone o kaya maghapong gumala. Now, may mga panahon kung kailan natin pwedeng gamitin yan, pero yung gustong ipakita sa atin dito ni Moses is matutunan natin na magkaroon ng karunungan na gamitin yung bawat araw. At mamaya mabibigyan natin ng dahilan kung bakit. Ang tamang pagkaunawa sa kalagahan ng bawat oras ay nagbubunga ng karunungan kung paano gamitin ito. Ang karunungan ito ay hindi lamang kaalaman, kundi yung puso na marunong kumilala sa Diyos, umiwas sa kasalanan at mamuhay ng mayroong kasaysayan. Kaya ang talatang ito nagtuturo ng bawat araw, bawat buwan, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon ay mahalaga. Kapag natuto tayong pahalagahan ng oras, magkakaroon tayo ng pusong marunong. Isang pusong nakatuon sa Diyos, isang taong namumuhay ng maayos, at isang Kristiyanong nakasentro sa Diyos. So ang tanong ko sa inyo ngayong umaga mga kapatid is, kamusta ang ating nakalipas na taon? Naging marunong ka ba sa paggamit ng bawat araw? Naging kapaki-pakinabang ba ito? Nagdala ba ito sa atin para tayo mamuhay ng mas mapalapit sa Panginoon? Kaya magandang bagay na magbalik-tanaw tayo. Paano ko in-spend, paano ko ginugol ang lilipas na taong 2025. Pangalawa, makikita na rin natin dito yung ganito. Bilang Kristiyano, dapat maging maingat tayo sa ating bawat paglakad sa bawat panahon. Ito naman ay makikita natin sa aklat ng Efesos chapter 5, verse 15 to 17. Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, sabi naman ni Pablo, "Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ng panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." So, makikita natin dito yung continuation ng thought sa panalangin ni Moses. Ng panalangin ni Moses ay, tulungan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang magkaroon kami ng karunungan. Sinundan naman ito ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso na mag-ingat tayo sa paraan ng ating paglakad sapagkat ang panahon ay masama. At meron siyang hamon dito na samantalahin natin yung panahon. So, paliwanag natin ng konti ito. Una, yung tinutukoy dito ni Pablo na paglakad ay tumutukoy sa patuloy na pamumuhay sa ating pananampalataya. Remember, Apostle Paul is talking to Christian at ang tinutukoy niya dito yung paglakad natin bilang isang mananampalataya. Nang isang Kristiyano ay tinawag upang mamuhay ng maingat at hindi pabaya. Sapagkat ang ating mga gawa ay dapat sumasalamin sa ating pagiging bagong nilalang kay Kristo. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, kailangan mong maging maingat sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya dahil ang iyong pamumuhay ay sumasalamin ng iyong pananampalataya. Huwag daw tayo maging mangmang. Ang ibig sabihin ng mangmang, ito yung mga tao na walang takot sa Diyos at nabubuhay sila ayon sa pagnanasa ng kanilang sarili. Yung nabubuhay sila ayon sa pita ng laman. Pag sinabi nating mangmang, yung mga tao na walang pagpapahalaga sa buhay. Natatapos ang araw ng walang kasaysayan. Natatapos ang bawat panahon na parang walang nagiging pakinabang. Now, hindi naman masama yung magpahinga. Pero yung wala ka nang ginawa kundi magpahinga, hindi ho yung tama. Sana walang maging Kristiyano na ang tawag ay tambay.
Yung wala kang ginagawa sa buong maghapon, nakatunganga at nag-iisip ka lamang, wala kang ginagawang tama. Kasi nga wala kang maisip na gagawin. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, mag-ingat ka. Kung paano ka lumakad, huwag kang maging mangmang, kundi maging marunong. Pag sinabing marunong, again, ito yung nakakaunawa ng kalooban ng Diyos o magitan ng kanyang salita. Ang karunungan ay nagsisimula sa pagkamalay natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Magiging marunong ang iyong paglakad kapag ikaw ay bihasa sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Now, binanggitin dito ni Pablo na samantalahin natin yung panahon. Anong ibig sabihin ng pagsamantala sa panahon? Ito ay nangangahulugan ng paggamit ng bawat pagkakataon para sa kabutihan at sa kalawalatian ng Diyos. Ibig sabihin, gamitin mo, samantalahin mo yung panahon na ibinibigay sa iyo ng Diyos para magamit mo sa kalawalatian ng Diyos. Bakit? Gaya na sinabi ni Moses, ang ipinapakita dito ni Moses sa kanyang panalangin ay yung kaiklian ng buhay. Ito yung sinusundan ni Apostol Pablo, samantalahin mo yung panahon kasi masama na ang panahon at maikli lamang ang buhay ng tao. Kaya ang tunay na karunungan ay hindi mula sa kanyang sariling talino, kundi yung pagkilala sa kalooban ng Diyos na ipinahayag sa kanyang kasulatan. Ang ibig sabihin, magiging makabuluhan ng buhay mo sa mundo kapag ang paglakad mo ay nakaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya yung hamon. Una, dapat nating tubusin o samantalahin ang oras mula sa lahat ng pag-aaksaya. Tubusin o samantalahin ng oras, ang ibig sabihin, iligtas o bawiin ang ating oras mula sa pag-aaksaya upang mapabuti ito at magamit sa dakila at mahalagang layunin. Now, ibig sabihin ng tubusin, you redeem. May mga bagay tayo na nagagawa na hindi kapaki-pakinabang. So, ang hamon sa atin dito, tubusin mo ito. Kung ikaw ay nagkamali, mamaya meron tayong ilang mga paalaala, kaisipan sa pagharap natin sa bagong taon. Pero tingnan mo kung ano yung mga bagay na dapat mong ayusin. Ano yung mga bagay na dapat mong itama. Kailangang samantalahin ng panahon dahil ang mga araw ay masama. Tandaan natin kahit tayo Kristiyano, maaari tayong madaya na gamitin ang ating panahon sa mga walang saysay na gawain. Kung kaya ang bagong taon ay maaring magpaalaala sa atin na gamitin ng tama ang bawat panahon. So meron akong tatlong mahalagang hakbang na imumungkahi sa atin para nagawin natin para mas maging kapaki-pakinabang yung pagharap natin sa 2026. Tatlong bagay na pwede nating gawin as we end this year 2025 and as we face year 2026. Tatlong bagay lamang. Una, mga kapatid, alalahanin ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay makakalimuting mga nilalang. Madali tayong makalimot. Now, bilang isang madaling makalimot, kailangan natin ng paalaala. So, ang isang bagay na kailangan nating alalahanin, yung kabutihan ng Diyos. Malimit kasi tayong makalimot sa mga mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya kapag nakakalimot tayo sa mga mabuting ginawa ng Diyos sa atin, napapalitan po ito ng pagrereklamo. Naalala niyo po yung kwento tungkol doon sa Luke chapter 17, 12 to 19? Yung tungkol doon sa 10 kitongin. Kung hindi niyo po alam yung kwento na ito, I encourage you to read Luke 17, 12 to 19. Ito ay tungkol doon sa 10 kitongin. Now, sa kwentong ito, makikita natin kung gaano kadaling naranasan nila yung kabutihan ng Diyos at yung gaano din kabilis nilang nakalimutan yung kabutihan ng Diyos. Sa kwento po, makikita nyo dito na nung ang Panginoong Yesus ay nakarating sa nayon na kung saan ang mga alipin ay doon nakatira, nung dumadaan ng Panginoon ay malakas na sumigaw ang mga kitongin. Hindi po kasi sila pwedeng makalapit. Kasi noong mga panahon na yun, ang mga kitongin ay outcast. Sila ay hindi po pwedeng lumapit sa mga tao. Nung dumadaan ng Panginoong Yesus, with all loud voice, may pagsigaw silang sumisigaw at sinasabi nila sa Panginoong Yesus, mula sa malayo, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Yan ang sinasabi nila, humihingi sila ng awa.
Now, makikita natin dito yung mabilis na pagtugon ng Panginoon. Dininig ng Panginoon ng kanilang daing. Sila'y nilapitan ng Panginoon at sinabihan na sila ay humayo at magtungo sa mga pari o saserdote. Bakit po sila inutusan na pumunta sa mga saserdote? Kasi noong mga panahon na yon, ang meron lamang kakayanan na mag-declare na ikaw ay malinis na ay ang mga pari. So sila ay papunta doon para sabihin ng paano na sila ay malinis. Imagine yung senaryo na habang sila ay papunta doon sa pari, yung kanilang mga ketong ay dahan-dahang lumilinis. Hanggang sa nung makarating sila sa pari, silang lahat ay malinis na. Pero ang kapasin-pasin dito, 10 silang pinagaling, isa lamang ang bumalik. At ano yung ginawa nung bumalik? Nagpasalamat. Alam niyo mga kapatid, itong kwentong ito ng kitongin ay larawan ng mga mananampalataya minsan na nakakalimot sa pagkapasalamat sa mga pagpapalang ating tinanggap. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maaari din nating agad na makalimutan ang mga kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Na kaya kapag nakakalimot tayo ay napupuno tayo ng reklamo at napupuno tayo ng hinagpis. Nagiging abala kasi tayo sa maraming bagay at nakakalimutan nating bumalik upang pasalamatan ang ating Panginoon para sa mga buting bagay na ating tinanggap. So tandaan natin, ang buhay Kristiyano ay nakaugat sa biyaya ng Diyos. Sa kanyang kabutihang ipinahayag sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang buhay natin nakaugat lang sa biyaya ng Diyos. Kaya mapansin po ninyo sa lumang tipan, meron pong pag-alaala, ang pag-alaala ay iniutos ng Diyos na kailangan gawin ng kanyang mga tao. Akala natin yung pag-alaala, isang bagay na normal lamang na kailangan mong gawin. Pero actually, in the Old Testament, the Lord is always commanding His people to remember. So napakagandang bagay ito sa atin na ipaalaala. Sabi ng Deuteronomy chapter 8, verse 2, at iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. Now, kung inyo pong babalikan ang kasaysayan ng bansa ng Israel, naging masyado silang mareklamo. Na pagkatapos nilang tumanggap ng mga pagpapala mula sa Panginoon, ang nagiging tugon nila is pagkapasalamat, then makakalimot. Naalala nyo, di ba, alipin sila ng mahabang panahon sa Ehipto. Ang ginawa ng Panginoon ay pinalaya sila sa mamagitan ng isang dakilang paglaya. Anong ginawa ko sa kanila? Pinadaan sila sa dagat. Nung sila po ay nasa dagat, namamangha sila sa kabutihan ng Diyos. Pagkalampaso nila ng dagat, ano ho nangyari? Yung pagkatapos magpuri, ilang araw lamang ang lumipas, nagreklamo. Kasi bakit? Nagutom at nauhaw. Kasi ano nga naman pagkain sa disyerto? Hiningi nila, bumalik na lamang sila sa Ehipto. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ang Panginoon ng pagkain sa pamamagitan ng mana sa langit. Nagpalabas ang Panginoon ng tubig sa pamamagitan ng bato. Nagpasalamat, pero agad ding nakalimot. Yun lang yung cycle ng buhay ng mga Israelita. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, alalahanin nyo yung mga bagay na ipinatnubay sa inyo ng Panginoon saan? Sa 40 taong kayo ay nasa ilang. So ang pag-alaala mga kapatid ay hindi isang simpleng pagbalik tanaw lamang, kundi ito ay kinapapalooban ng pagsamba at pagkapasalamat. Saan? Balikan natin yung kabutihan sa paglikha. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, kalikasan, at lahat ng bagay na kailangan ng tao. Balikan natin kung gaano naging mabuti ang Diyos sa kanyang paglikha. Balikan natin yung kabutihan ng Diyos sa kanyang mga pagpapala. Araw-araw nakikita natin ang kanyang probidensiya sa ating pagkain, sa ating kalusugan, at sa bawat proteksyon. Sa bawat araw kumakain tayo. Sa bawat araw naiingatan tayo. Balikan natin yan. Yung kabutihan ng kaligtasan. Kung paano sa magitan ni Kristo ipinakita ng Diyos ang sukdulan niyang kabutihan.
ang mga biyaya ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Always remember yung grace of salvation, yung goodness of salvation ng Panginoon sa atin, yung kabutihan ng pagpapabanal. Ang Espiritu Santo, ang Banal na Espiritu, ang gumagawa sa atin upang tayo lumago sa kabanalan at karunungan. Remember the goodness of God. Kaya ano yung mga practical na aplikasyon? 3 bagay. Una, nawa ang kabutihan ng Diyos ang laging magdala sa atin ng pagpupuri at pasasalamat. Magkaroon tayo ng panahon para balikan natin yung lahat ng kabutihan ng Diyos upang madala tayo sa dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Ang pag-alaala sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ang Kristiyano ay tinatawag na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Sabi ng 1 Thessalonica 5:18, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, maging mapagpasalamat. Pangalawa, pagkakaroon ng tiwala sa gitna ng mga pagsubok. Ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, nawa ang magpaalala sa atin para maharap natin ang lahat ng pagsubok ng mayroong katatagan. Alam nyo, bumabagsak ang ating espiritualidad kapag nakikita natin ang ating sariling lakas na humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Gaya na nabanggit natin kanina sa ating mensahe, may mga miyembro tayo na humarap sa mga mabigat na pagsubok nitong taong ito. May mga miyembro naman na hindi pa nagiging ganong kabigat. Pero alam nyo, kapag inalaala natin yung kabutihan ng Diyos, walang mabigat na pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Walang mabigat na pagsubok na hindi natin kayang mapagtagumpayan sapagkat nandun yung kabutihan ng Diyos. At pangatlo, ito yung magandang bagay din, pagiging tapat sa paglilingkod. Ang kabutihan ng Diyos ang nagtutulak sa atin na maglingkod ng may kasiyahan at katapatan. Ito yung nakita natin kanina sa mensahe natin kay Apostol Pablo. Apostle Paul, nung siya ay nandun na sa oras ng kanyang kamatayan, anong kanyang ginawa? Hindi ho nagmukmok. Nagmuni-muni. Saan? Sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na para bang titingnan natin dito, parang maiisip niya ba yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, nasa panahon siya na siya'y malapit ng mamatay. Diba? Parang hindi pangkaraniwan to, na ikaw ay nasa malagim na kalagayan ng buhay mo, pero ang naiisip mo ay yung gaano kabuti ang Diyos. Sa kanyang kalagayan, maaaring dapat mong iniisip paano ka maliligtas, paano ka makakatakas. Pero sa kanya, inalaala niya yung kanyang pagtakbo na natapos, yung kanyang laban na kanyang napanalunan, yung pag-iingat sa kanyang pananampalataya. So mapatid, yung pag-alaala natin sa kabutihan ng Diyos, nagdadala sa atin ito para magpatuloy tayo sa paglilingkod. Hindi ito yung dapat na nagpapatigil sa atin sa paglilingkod. Dapat ito yung laging magsulong sa atin sa paglilingkod. Kaya yung conclusion dito ay ito. Ang pag-alaala sa kabutihan ng Diyos ay hindi lamang emosyonal na pagbalik-tanaw, kundi isang theological na pagkilala na ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Ang Kristiyano ay tinatawag na mamuhay na may puso na puno ng pagpapasalamat, pagtitiwala, at pagsamba. So alalahanin mo yung lahat ng mabuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. At ito yung mangyayari. Mababawasan ang iyong reklamo sa mundo kapag binalikan mo ang mga kabutihang tinanggap mo mula sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, pagsisihan ang mga kasalanan. Ito rin yung magandang bagay na ating gawin sa pagharap natin sa taong 2026. Sa maraming pagkakataon, nitong lilipas na taon, bumagsak tayo at nagkasala sa banal na Diyos. Isang bagay na hindi nating may tatanggi na tayo ay bumagsak sa mga pagkakasala. Nagkasala tayo ng sinasadya, nagkasala tayo ng hindi natin namamalayan. May mga kasalanan tayong sinadya natin gawin. May mga kasalanan tayong hindi natin napapansing kasalanan pala. Nagkasala tayo sa ating pong kapatiran sa pamagitan ng hindi natin paggampan sa ating tipanan. Yung hindi natin pagiging matapat sa ating pagtitipon, yung hindi natin pagiging
kapatid sa oras ng pangangailangan, yung hindi nating pananalangin sa ating kapatiran. Maraming mga pagkakataon, hindi tayo naging matapat sa ating tipanan bilang isang iglesia. Nagkasala tayo sa ating pamilya, sa ating hindi tamang pakikitungo. For sure, maraming mga pagkakataon nitong taong 2025 na merong hindi naging magandang sitwasyon sa loob ng ating tahanan. Hindi naging maganda ang turingan nyo bilang mag-asawa, bilang mag-ama, bilang mag-ina, bilang magkapatid. May mga pagkakasala na nangyari sa loob ng pamilya. Tandaan natin, ang kasalanan na isang malaking hadlang sa ating relasyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa, sa ating kapatiran at sa ating pamilya. Kaya ano yung nangyayari? Pinangihina nito ang ating puso. Pinabibigat nito ang ating kalooban. Inaalis nito ang kagalakan sa paglilingkod at hinaharangan nito ang ating pagsamba. Kaya meron akong tanong sa inyo, anong uri ng kasalanan ang nagpahina, nagpadapa, at nagpabagsak sa iyo ngayong taong ito? Now, there are a lot of sins. Marami po tayong mga kasalanang nagawa ngayong taong ito. Pero there are some particular sins sa buhay natin na naramdaman mo ang sobrang pagkahina, naramdaman mo ang sobrang kalungkutan, na naging dala sa iyo para panghinaan ka ng loob sa iyong pananampalataya. Anong uri ng kasalanan ang nagpahina sa iyo? Can you still remember those sins? Now, kapag naalala mo ito, merong hamon sa atin. Hebrews chapter 12 verse 1. Itabi ng walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ang hamon sa atin this year, 2025, as we reach 2026, remember those sins and repent. Yung kasalanang nagpapabagsak sa iyo, yung kasalanang nagpapahina sa iyo, yung kasalanang nagpapabagal sa pagtakbo mo sa pananampalataya, repent of those sins. At ano yung probisyon? Sa kabila ng ating mga di mabilang na pagbagsak sa kasalanan, palaging merong probisyon ang Panginoon ng kapatawaran. There's always a opportunity for us to return because may provision ng Panginoon ng pagkapatawad. 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat at banal siya na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya ang punto natin dito mga kapatid, ang pagsisimula ng bagong taon ay magandang muling panahon ng pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan at sariwain ng biyaya ng Diyos sa kapatawaran dahil sa Panginoong Jesucristo. Tamang-tama itong paalalang ito mamaya sapagkat tayo ay merong Lord's Supper, our last Lord's Supper for 2026. If there's any sin na hindi pa natin nahihingi ng tawad, if there's any sin na patuloy na nagpapahina sa iyo, it's time for you to repent. It's time for you to return to God. It's time for you to neglect, forget yung mga kasalanang ito at ihingi ng kapatawaran sa Panginoong Jesucristo. Ang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa ang siyang magpapasiglang muli sa ating pananampalataya. Basahin natin yung panalangin ni David nung panahon siya ay nagkasala. Buksan ninyo, if you have your Bible, sundan nyo po ako sa Psalm 51, mula verse 1 to verse 13, pero meron tayong ilang mga talata na lilikdangan. Basahin ko po sa inyo, sundan po ninyo ako. Verse 1, Psalm 51 verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo,
sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pa nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Verse 10, likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Just like David, acknowledge your sin, repent before God, and ask God to cleanse you, tulungan ka ng Panginoong malinis at makapanumbalik sa Kanya. Before we end this year, before we reach 2026, let us all repent of all the sins na nagawa natin sa Panginoon. At pangatlo, magpanibago ng pangako. Sa pagkatapos ng taon at sa pagsimula ng bagong taon, kapag ikaw ay nagkaroon ng pagmuni-muni, madalas nating nararamdaman ang pangangailangan na magpanibago ng ating pangako sa Diyos. Not like Apostle Paul. Si Apostle Paul, nakita natin kanina, at the end of his days, sa dulo ng kanyang ng buhay, wala siyang pagsisisi, wala siyang pag-aalinlangan. Bakit? Kasi alam niya na yung kanyang dapat na gawin ay nagawa niya. Yung kanyang mga pangako ay natupad niya. Pero tayo, marami sa atin tayo dito, hindi katulad ni Apostle Paul eh. Marami sa atin ay nagkaroon ng pangako, pero napako. Nangako, pero nabigo. Kaya, nararamdaman natin na kailangan natin muli na mangako, sapagkat marami tayong mga hindi natupad na pangako. Ano pinapakita nito? Ipinapakita lamang nito yung kahinaan. Yung ating kahinaan bilang isang Kristiyano. Kaya ang pagpapanibago ng pangako ay muling paghingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Kaya tanong ko sa iyo, kapatid, ikaw ba ay may mga pangako sa Panginoon na hindi mo natupad? Ikaw ba ay may mga pangako ng paglilingkod na hindi mo natapos? Ikaw ba ay may mga pangakong pagbabago na hindi mo nagawa? Marami ka bang ipinangako sa Panginoon na hindi mo natupad? Ang bagong taon, mga kapatid, ay isang magandang pagkakataon para makita natin na binibigyan muli tayo ng Panginoon ng pagkakataon para makapagpanibago ng ating mga pangako. At ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon ay dapat nating tingnan bilang isang pagpapala. Na pagsikapan natin ng gawing ito ng mayroong buong katapatan. Pero may paalala sa atin. May paalaala kapag ikaw ay muling nangako. Sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 5, pagka ikaw ay nanata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad. Now, ito yes, ang bagong taon ay maaaring maging panahon ng pagbabago ng pangako, pero hindi ito nagbibigay ng lisensya para tayo ay hindi tumupad sa ating pangako. May paalala sa atin na kapag tayo ay nangako sa Panginoon, huwag mong pabayaang hindi mo ito magawa, sapagkat siya ay walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Tuparin mo ang iyong ipinangako. Maigi nga ang ikaw ay huwag nang manata kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Now, hindi sinasabi dito ng kawikaan na kasalanan ang mangako. Actually, magandang yung ikaw ay nangangako kasi ito ay nagdadala sa iyo para hamungin ka na gawin ang iyong mga pangako. Ang paalala lang sa atin, huwag kang mangako, huwag kang manata nang hindi ka seryoso, nang hindi ka totoo. Makikita natin, ang Diyos ay Diyos ng tipan. Ang Diyos ay Diyos ng pangako. Marami siyang mga pangako, but God is a promise keeper.
Lahat ng kanyang pangako, lahat ng kanyang ipinanata ay kanyang tinutupad. Tayo bilang mga mananampalataya ay dapat gumawa nito. Meron tayong tipanan sa harapan ng Diyos, tipanan sa harapan ng ating iglesia, meron tayong tipanan sa harapan ng ating asawa, meron tayong tipanan sa ating kapatiran. Dapat anuman ang ating mga ipinangako, sikapin natin ito ay matupad. So bilang konklusyon, magandang panahon ang bagong taon para alalahanin ang kabutihan ng Diyos, pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan, at baguhin ang ating mga di natupad na pangako. So ngayon meron akong practical na aplikasyon. I will try to do this also. Habang inaaral ko to, iniisip ko na kung paano ko to gagawin. Ang practical na aplikasyon ay ito. Subukan muna mga kapatid na gumawa ng listahan ng mga kabutihan ng Diyos na iyong naranasan ngayong taong 2025. Sulat mo lang on the other side. Then, on the middle, isulat mo naman yung mga kasalanang nagpapabagsak sa iyo. Nagpapahina sa iyo. At yung the other side, isulat mo naman yung mga pangako mo na hindi mo natupad. At mula sa mga bagay na ito, makikita mo kung paano ka magsisimula sa taong 2026. It will help you to be better Christian, to be mature Christian in 2026. So I challenge you mga kapatid, remember the goodness of God. Repent of all of your sins and renew your vow to God. Kapag ginawa mo ito mga kapatid, magkakaroon ka ng mabuting pagharap sa pagdating ng bagong taon. So that's all for today, mga kapatid. Is there any question, any realization, any comment with our lecture this morning?